Okay, balikan natin si primary classification. I-discuss natin ulit yung classification formula at simulan natin sa kanya. What is primary classification? Just a quick review. Yan po yung sum total of all numerical values ng word pattern natin. So, meaning to say again, ang primary classification, ang concern lang natin ay yung word pattern. Kapag yan ay arches or loops, diba? Mapa radial, ulnar, tented or plain arc, diba? Yan po ay belong sa non-value group, meaning to say wala tayong numerical value na binibigay sa kanya. Kaya laging equivalent nila ay 0, diba? Wala yung katumbas na numerical value as compared to the word pattern. Ilan ba yung word pattern natin? Hindi ba yung sub-classification ng word family natin? We have double pocket loop, central pocket loop, plain whorl, and then the accidental whorl. Yan lang yung binibigyan natin ng numerical values. But before that, diba, balikan natin yung kanyang rules or steps to follow, diba, yung mas simplified na para makuha natin yung primary classification. Una, kailangan nating alamin kung sino ba yung magkakapares. We have 5 pairs, di ba? By 2 silang lagi yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balikan nyo lang yung ating fingerprint card, di ba? 1, 2, first pair, 3, 4, second pair, 5, 6, third pair, 7 and 8, di ba? Pang-apat na pares, and then lastly, we have the fifth pair na yung pang 9 and pang 10 na finger natin. Di ba? Na fingerprints natin na nasa fingerprint card. So, we have 5 pairs daw, and each pair, di ba, sa ating second na step na ating rule, meron daw yung katumbas na numerical value. Yung nasa pangunang pares, na nasa panguna at pangalawang finger natin, di ba, we have 16 na numerical value. And then next niya, we have 8, we have 4, 2, and 1, di ba? Madali lang naman siyang tandaan, 16, 8, 4, 2, 1. Tandaan nyo lang si 16 lagi. Diba? Lagi nyo lang siyang i-reduce in half, diba? Reduce half in every 2 fingers. In every pair, lagi mo lang siyang hatiin sa gitna. 16 yung kauna-unahan natin. Hatiin mo sa gitna yung pangalawang pares, we have 8. Yung kalahati niya is 4, diba? Ang kalahati niya is 2, ang kalahati niya is 1. Diba? Yan lang yung numerical value natin, each pairs. Again, kung yan ay word pattern. Diba? Kung yan ay, for example, nandito, nasa pangunang pares, kung hindi naman yan whorl pattern, diba? Hindi natin yan bibigyan ng 16. Diba? Ano ang ibibigay natin? 0. Pero kung yan ay nandito, katulad dito, we have plain whorl dito, nasa pangunang pair natin, bibigyan natin siya ng numerical value, which is 16. Diba? Another example, nandito tayo sa pang fifth pair natin. Diba? Kung titingnan nyo, we have tented arc, and then we have ulnar loop, kasi left hand to, di ba? Hindi sila whorl, kahit na sila ay may numerical value dapat na 1, bilang sila ay nasa panglimang pares, di ba? Hindi natin sila bibigyan ng value na 1 kasi sila po ay arc and loop. We have again tented and ulnar loop. Di ba? Mamaya i-apply natin yan. So, yun po yung pangalawang rule natin. We have first the pairing. Pangalawa, di ba, the numerical value, pagbibigay ng numerical value. And then pangatlo, di ba, knowing or getting the numerator and then the denominator. Tandaan lang palagi, ang ilalagay kay numerator ay yung even numbers, denominator, odd numbers. Or let me say, numerator yung nasa even fingers natin, which are the 2, 4, 6, 8, 10. Denominator natin ay yung odd fingers natin na nasa 1, 3, 5, 7, 9. Diba? Kung titingnan nyo ulit sa ating fingerprint card, kung ano lang din yung pagkakasunod-sunod nila, yun lang din yung numbering niya. We have 1, 2, 3, 4, finger number 5, finger number 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung tinutukoy natin dyan na even and odd. Alin ba dyan yung even numbers? Diba? 2, 4, 6, 8, 10. Diba? Divisible by 2. Alin dyan yung odd numbers? Yung 1, 3, 5, 7, and 9. So, meaning to say, yung mga tinukoy kong iyon, di ba, ilalagay natin kay numerator, at yung odd numbers, ilalagay natin kay denominator. Hindi ibig sabihin na nasa ibabaw lahat, di ba, doon natin siya lahat ilalagay sa ibabaw ng ating fraction. So, hindi po. Ito po yung kanilang, di ba, proper na palalagyan. Numerator,
yan ay even numbers, denominator, yan po yung mga add fingers natin or yung nasa add numbers. So, pinaka-last rule natin na wag kakalimutan, diba? We cannot complete the primary classification without adding the pre-established fraction of 1/1. Hindi mo matatawag or hindi mo makakomplete si primary classification kung hindi natin i-add, diba, yung pre-established fraction natin, which is the 1/1. Yan po ay ibinibigay, of course, para dun sa non-value group natin. Diba? Sabihin man natin na ni isa walang word pattern again, diba? Lagi tayong may nakaabang na 1/1 kung sa out of 10 fingers natin, wala kahit anong word pattern, diba? Hindi tayo pwedeng maglagay ng 0/0, diba? Automatically, kung walang word pattern dyan, ang sagot natin ay 1/1. Diba? Yan po yung pinaka-last natin na step. First is the pairing, diba? Second is the numerical value, yung pagbibigay ng tamang numerical value. Pangatlo po is getting the numerator and denominator. And then lastly is the adding of pre-established fraction of 1/1. Tandaan palagi, word lang yung binibigyan natin ng value. Kung ikaw ay arc, diba, arches, plain man yan or tented, ikaw man ay radial or ulnar loop, automatically 0 yung katumbas mo. Diba? Yan po si primary classification. Okay, try natin siya. First, we have a plain whorl para sa una nating finger. Second one is the tented arc. Next po is radial loop. We have plain whorl, arc. We have radial loop, plain whorl, plain arc, tented arc, and then lastly, we have ulnar loop. Diba kasi yung ilalim natin ay galing yan or derived from the left hand, automatically ito po ay galing lahat sa right hand natin. At ulnar loop yan kasi nakaturo kay finger natin, little finger natin, I mean. So now, i-apply natin yung first rule natin. Alalahanan lang ulit natin kung sino ba yung magkakapares. Diba? Unang pares, eto. Diba? Pangalawang pares natin, eto. Pangatlong pares natin, depende sa inyong diskarte kung anong gagawin nyo dyan. Pang-apat na pares natin, eto, diba? And then last pair natin is, eto po. Diba? 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10. We have 1, 2, 3, 4, 5 na pairs. Ngayon, bigyan natin ng numerical value muna. Kahit sabihin natin na may nakikita tayong hindi whorl dyan, diba? Para mas madali sa inyo, bigyan nyo ng value. Yung una natin, we have 16 dapat. Pangalawa, we have 8 dyan. Diba? Pangatlo, we have 4. Diba? 4 dyan. Pang-apat, we have 2 na value para dyan. And then last pair natin, bibigyan natin yan ng 1 na value. Again, 16, 8, 4, 2, and 1. So, sorry sa sulat. Sana naiintindihan nyo. And then next natin, diba, nabigyan na natin ng value, nahanap na natin yung magkapares. Ngayon, ilagay na natin kay numerator and then kay denominator yung numerical values ng lahat ng patterns na yan. So, pwede nating diskarte. Pag sunod-sunurin lang natin, ilalagay natin to kay denominator, kay numerator, diba? Denominator, numerator, diba? Pwedeng alternate, susunod-sunurin mo yan. Or kaya naman, pwede mo unahin si numerator. 2, 4, 6, 8, 10. Ilagay mo muna siya lahat dyan. And then 1, 3, 5, 7, 9. Ilagay mo kay denominator. So, depende sa inyong diskarte kung saan kayo mas mapapadali. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan yung tinutukoy natin, di ba, na odd and even numbers. Pang ilan siya, ilagay mo kay numerator. Pang ilan siya, ilagay mo kay denominator. So, itry natin na puro even numbers muna sa ibabaw. And then, ilast natin si denominator. So, pang una nating numerator dyan is the 2. Ang tanong, siya ba ay whorl pattern para bigyan natin ng value na 16? So, dahil hindi siya whorl pattern, ang bibigay natin sa kanya ay 0. Diba? Pangalawa, tapos na tayo kay 2. Next natin, na even fingers, 2, 4. So, siya ba ay whorl pattern? Yes, siya po ay plain whorl na merong numerical value na 8. So, lagyan natin ng
8. Plus, next natin, 2, 4, 6. Siya ba ay whirl pattern? So, hindi po, kaya 0 ang ibibigay natin. Next natin, 2, 4, 6, 8. Siya ay plain arc, di ba? Kahit na siya ay may numerical value, dapat na 2 dahil nandun siya sa pang-apat na pares, pero hindi siya whirl, hindi natin bibigyan ng 2 at ang ibibigay natin ay 0 dahil kasama siya sa non-value group. And then, pang last natin, 10. Siya ay ulnar loop, di ba? Hindi natin din siya bibigyan ng value dahil hindi siya kasama sa whirl. Di ba? Tapos na tayo kay numerator. Denominator naman tayo, which are the 1, 3, 5, 7, and 9. So now, pang-una natin, plain whirl. Bigyan natin ngayon ng value which is 16. Plus, next natin ay 3, di ba? 1, 3. Siya po ay radial loop, hindi siya whirl pattern. Hindi natin siya bibigyan ng 8 na value kasi hindi siya whirl pattern. Dahil again, siya ay radial loop, 0 ang value or wala siyang value. Hindi natin siya bibigyan again ng 8 na numerical value dahil para lang yun sa whirl pattern. 1, 3, 5. Another plain arc. Hindi kasama sa whirl pattern, di ba? Bibigyan natin siya ng 0. Plus 1, 3, 5, 7. Na next natin, we have plain whirl, di ba? Dahil siya ay nasa pang-apat na pares na may numerical value na 2, bibigyan natin siya ng 2. And then lastly, 9, we have tented arc. Wala siyang numerical value kasi hindi siya kasama sa whirl family. So, 0. So, ganyan lang kuhanin sa numerator and denominator and then yung application na, diba, nung ating pairing, nung ating numerical value. So, now, hindi natin dapat kalimutan, again, si 1 over 1. Hindi mo mako-complete si primary classification kung wala tayong i-add, diba, na fraction of 1 over 1. So, kung ano lang yung total niyan, diba, yung sum total niyan, yun po yung ating primary classification. So, 0 plus 8 plus 0, 0, 0 plus 1, we have 9 over 16 plus 0 plus 0 plus 2, we have 18 plus 1, 19. So, yan po si primary classification. Again, nakadepende din sa diskarte nyo kung paano siya mas mapapadali. Diba? Meron dyang mga shortcut para sa inyo. Diba? Depende na yan sa inyo. Basta tatandaan, puro whirl pattern lang yung bibigyan natin ng value. And then, automatic 0 kung hindi whirl. At huwag kakalimutan, diba, yung fraction natin na 1 over 1 na i-add sa sum total, diba, ng 10 fingers natin na binigyan natin ng value. So, for another example, we have plain whirl, arc, radial loop, ulnar loop, we have accidental, we have radial loop, double loop whirl, tented arc, and then central pocket loop. Diba? Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? From right thumb natin to right little, left thumb natin to left little. So, yan yung kanyang pagkakasunod-sunod. Nilagyan na natin na yung unang pares natin na 1, 2, meron daw 16 na value, numerical value, 3, 4, meron daw 8 na numerical value, 5, 6, meron daw 4 na numerical value, and then 7, 8, meron daw 2 na numerical value, and then 9, 10 na pang last na pares, meron daw 1 na numerical value. So, simulan ulit natin kay numerator, and then next kay denominator. Or pwede naman sunod-sunod mo silang gawin. Ilalagay lang kay ilalim, ibabaw, ilalim, ibabaw, ilalim, ibabaw hanggang matapos mo kay last finger. So, try natin ulit. Si numerator daw ay yung even number. Automatically, si 2, 4, 6, 8, 10. Pang-una natin, we have plain whirl. Siya ay whirl pattern. Bigyan natin ng value na 16. Next natin, siya po ay radial loop. Wala siyang numerical value kasi hindi siya whirl, so 0. Next natin, ito, 2, 4, 6. We have accidental, di ba, whirl. Lagyan natin siya ng 4. Next natin, we have double loop whirl. Meron siyang value na 2, so lagyan natin ng 2 dahil siya ay kasama sa whirl
natin ang classification na fingerprint pattern. And then last natin, we have central packet loop. Siya again ay isang whirl pattern. So lagyan natin ng value which is 1. So tapos na tayo kay numerator. Punta tayo kay denominator, yung ating add numbers. 1, 3, 5, 7, and 9. So simulan natin kay 1. We have plain whirl. Siya ay whirl pattern. So bigyan natin ng value which is 16. Next natin, 1, 3. Siya po ay plain arc. So, hindi natin siya bibigyan ng 8. Bibigyan natin siya ng 0. Wala siyang value. And then, next natin, we have ulnar loop. Hindi siya whirl pattern. So, hindi natin siya bibigyan ng value. Another 0. Plus, we have here a radial loop. So, 0 kasi hindi siya whirl pattern. Siya po ay loop. And then, last natin, we have tented arc. Hindi na naman siya whirl pattern. So, hindi natin bibigyan ng 1, kundi 0. So, ganyan lang kumuha. Ganyan lang i-apply si numerator, si denominator, and the numerical value. So, do not forget the pre-established fraction of 1 over 1 to complete the primary classification. So, now, 16 plus 0 plus 4, 20 plus 2, 22 plus 1, 23 plus 1 is 24. Over 16 plus 0, 0, 0, and 0, diba? Plus 1, we have 17. And that is our primary classification. So again, huwag kakalimutan, from pairing the numerical value for whirls, diba? And the proper placing ng ating fingers sa numerator and the denominator and plus the pre-established fraction of 1 over 1 to complete our primary classification. And automatically, arches and loops, kasama po yan sa non-value group, kaya naman 0 palagi yung ibibigay natin para sa kanila. Again, yan po si primary classification.